testing natin. Itong unit na to sir, last time may video tutorial about dun sa chipping gun naman na walang hammer. So ito wala namang power, bali tatlo kasi yung pinapagawa ni customer sa atin na iba't iba yung sira niya. So ito naman no power, ituturo ko naman sa inyo. Wala siyang power. So try natin isaksak para makita nyo. So ayun mga sir, nakasaksak na siya. Ayan, nakasaksak na. So then i-power on natin. So ayan mga sir. Wala siyang power. So ngayon ituturo ko sa inyo mga sir kung paano mag-repair ng chipping gun na walang power. So simulan na natin. So ano natin gagawin, magsimula muna tayo sa basic troubleshooting. So magsimula tayo sa plug. Ito muna una nating iti-trace. So may dugsong na siya dito, i-trace natin ngayon. Set nyo lang ulit yung tester nyo sa continuity test sa buzzer mode. So i-determine natin kung buo tong plug na to. So dapat pag tinis natin siya, may makukuha tayong continuity. So ayan mga sir, meron. So buo yung isang line, yung pangalawa naman. So buo din. So wala tayong problema dito sa plug na to. So magpo-focus ngayon tayo dito sa part ng switch and then dito sa motor. So una muna natin, sa pangalawa natin iti-trace, ito naman. Punta muna tayo dito sa switch. Buksan lang natin to mga sir. Wala kayo ng Phillips screw. Then pag natanggal nyo na to, tanggalin naman natin to, itong Allen bolt na to sa ibabaw. So ang size nito 4mm. Lagyan muna natin ng contact cleaner. So natanggalan natin yung Allen bolt dito. Then tanggalin naman natin to. Kuha lang kayo mga sir ng size 10mm. 10mm na open wrench or socket wrench. So ayun mga sir, i-test natin. So dito ko na siya i-test para makita nyo na color coding siya. Ito yung cord nung chipping gun natin. Tinanggal ko lang siya sa connection. Then i-test natin yung color coding niya papunta doon sa switch. So ilagay lang natin yung tester dito sa kulay blue. Then hanapin natin yung pinuntahan na wire. So ito siya mga sir. So ayan wala tayong makuhang continuity dito mga sir. So wala tayong makuhang continuity dito sa kulay blue.
ito naman, kuha natin to ng continuity. Itong kulay brown. So ito meron. So nawawalang connection mga sir, itong kulay blue na to. So bago natin siya i-fix, test muna natin to mga sir, itong switch. Tingnan natin kung functional siya. So i-test natin mga sir, itong blue, lagay lang natin dito. So itong blue lagay lang natin dito. Then dito sa pinuntahan niya din na blue, papunta na to sa stator. So yan mga sir, kung makikita nyo, pinipindot ko siya. So ibig sabihin okay yung switch nya. So magko-close contact kasi yan once na pinares mo. So buo yung switch natin mga sir. Ang gagawin natin, ititrace natin yung wire kung saan siya naputol. Kasi baka ito lang problema yung connection ng kulay blue na wire na to papunta dito sa switch. Putulin ko siya dito, then saka ko ulit siya tetest. Itong unit na to sir, last time may video tutorial about dun sa chipping gun naman na walang hammer. So ito wala namang power, bali tatlo kasi yung pinapagawa ni customer sa atin na iba't iba yung sira niya. So ito naman no power, ituturo ko naman sa inyo. So balatan lang natin to, splice lang natin, then itest natin siya ulit. Kunin lang natin tong kulay blue, then itong blue ulit. So wala pa rin siya mga sir. So hindi natin alam kung saan naputol. So ang gagawin ko, puputol ulit ako sa parting gitna, then i-test natin siya ulit. Tanggalin na natin to. Tinan ko na to mga sir, itong winding nya. So malalaman natin kung may putol ang kanyang wire pag wala tayong nakuhang value dito by resistance. So dito naman, meron naman, may value naman, may resistance. So ibig sabihin, wala tayong problema dito sa motor na to. So sa tingin ko, ito lang pinaka problema nito. So isa na siya. So ayun mga sir, na-fix ko na. Then iti-testing natin siya ngayon. Isasaksak ko siya sa power outlet natin. Then testing natin.
So okay na siya mga sir. So yun lang, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video natin mga sir. Thank you.